Mga kapatid, lagi tayong pinapaalalahanan na ang salita ng Diyos ay hindi lamang nananatiling salita. Bagkus ang salita ng Diyos ay nakikita at nagkakatawan sa atin sa pamamagitan ng ating pagkilos at paggawa. Maraming mga pagkakataon o maraming mga tao, tila alam naman ang salita ng Diyos. Alam kung ano ang tama, alam kung ano ang mabuti, alam kung ano ang mali. Pero minsan ang kulang sa atin ay pagsasabuhay. Hindi natin nasasabuhay ang salita ng Diyos. O kaya, sabihin man natin o hindi, may mga pagkakataon, magaling lang tayo sa pananalita, pero hindi naman nakikita sa ating kilos at gawa. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa tanghaling ito? Sa ating pong unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Ezekiel. At kung napakinggan niyo po ng maigi ang kwento sa ating unang pagbasa, si Ezekiel po, si Propeta Ezekiel, literal na kinain ang salita ng Diyos. Literal na kinain ang salita ng Diyos, yung aklat. At pagkakain ni Propeta Ezekiel doon sa aklat, ano kaya ang lasa? Sabi ho doon sa ating unang pagbasa, matamis. Pero nangangahulugan dito mga kapatid, at hindi ko naman ho sinasabi sa inyo na mamaya, kainin ninyo ang salita ng Diyos. Kainin niyo ang Biblia. Bagkus sa buhay ni Propeta Ezekiel, hindi nawalay sa kanyang buhay ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos nanatiling matamis. Uulitin ko po, hindi nawalay sa buhay ni Propeta Ezekiel ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos nanatiling matamis. Kaya marahil yan din po ang hamon sa atin mga kapatid. Kung tunay tayong naniniwala sa salita ng Diyos at tunay tayong naiintindihan natin ang salita ng Diyos na nangungusap sa atin, ang panawagan sa atin, kainin. Pero anong ibig sabihin ng kainin na ito? Dapat merong pagsasabuhay. Dapat nakikita sa bawat isa. Huwag ka lang basa ng Biblia. Huwag ka lang pakinig ng pakinig sa salita ng Diyos. Pero maasim naman ang ugali mo. Huwag ka lang makikinig sa salita ng Diyos o magbabasa ng salita ng Diyos, pero hindi ka naman marunong makitungo ng tama sa iyong kapwa. Kung ang salita ng Diyos matamis, ito'y dahil na isasabuhay natin ng mabuti at tama. Kaya nga dun sa ating ebanghelyo, ano po yung napakinggan natin? Sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? At paano inalintulad ni Jesus ang kadakilaan? Hindi sa pagiging mataas, hindi sa katanyagan, kundi sa isang bata. At ano po bang ugali ng isang bata? Inosente at tunay na dumidepende sa nakatatanda. Kaya mga kapatid, tila pinapaalala sa atin ng Panginoon na sa buhay na ito, kung gusto natin maging dakila, hindi mo kailangan maging mapagmataas. Hindi mo kailangan ng maraming ari-arian. Kung gusto mong maging dakila,
isa lamang ang iyong kailangan. Sino? Si Jesus. If you want to be the greatest, you only need one person. You only need one God. And who is that? Jesus. Magiging dakila ang bawat isa sa atin kung tunay nating kailanganin si Jesus. Magiging matamis ang buhay na meron tayo kung tunay nating kailanganin si Jesus. At tunay nating masasabing may kadakilaan ng puso natin dahil nasa puso natin si Jesus. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin ang pagsasabuhay hindi lamang sa salita ng Diyos, kundi ang pagsasabuhay kay Jesus. Dahil ang pagsasabuhay kay Jesus, isang pagpapakita ng pagiging isang tunay na dakila. Amen.